Isang pamilya ang desperadong naghahanap ng kasagutan nang biglang mawala ang isang ina na walang iniwang bakas. Sa pagkakaalam ko, mga 2 o 3 linggo na ang nakalipas. Pero natuklasan ng mga pulis na ang katotohanan ay nakatago lang pala sa loob ng bahay ng nawawalang babae sa buong panahon. Ano meron, boss? Lumabas ka. Sige na, at ibalik mo ang inspirasyon mo. Tama. Ito ang Law and Crime na inihandog ng Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Ibinabahagi namin ang mga kwentong ito dahil sa partner naming Morgan & Morgan. Kaya rin ang Inside the Crime ay isa sa mga namunggunang palabas ng true crime sa YouTube. May dahilan kung bakit ang Morgan ang pinakamalaking injury law firm sa Amerika. Sa 35 plus taon, ipinaglaban nila ang mga tao at nakakuha ng mahigit 30 bilyong dolyar para sa kliyente. Patunay ang kanilang track record. Ang pagkuha sa Morgan & Morgan na may 1,000 higit abogado sa 100 opisina sa bansa ay parang may hukbong lalaban para sa iyo. Team na todo ang laban para makuha ng kliyente ang nararapat na kabayaran. Hindi lahat ng law firm ay pareho. Pag mali ang napili, talo ka na agad. Kung ikaw ay nasaktan o na-aksidente, maaari mong subukan ang Morgan & Morgan at wala kang babayaran maliban kung manalo ka. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang forthepeople.com/insidethecrime. I-click ang link sa ibaba o iscan ang QR code sa screen. Isang suspect lang ang iniimbestigahan ng mga detektib sa krimeng ito. Sinabi niyang sana sumuko na siya agad, pero nag-atubili siya dahil nag-aalala sa kanyang mga aso. Oktubre 28, 2025, nasa Albuquerque, New Mexico tayo. Bandang alas 3 ng hapon, rumesponde ang mga pulis ng Albuquerque sa insidenteng iniulat bilang pagtiyak sa kalagayan ng isang tao. Pulis! Ayon sa ulat ng People, lumabas talaga ang kasong ito mahigit 1 linggo na nakalipas ng tumawag ang isang babae sa Albuquerque PD para i-report na nawawala ang kanyang tiyahin. Ayon sa ulat, nalaman ng pulisya na si Erstina Lucero, 69 ay hindi nakipag-ugnayan sa pamilya ng mahigit 1 buwan. Ayon sa kapitbahay na malapit lang, ilang linggo na raw niyang di nakikita si Ernestina. Kilala namin lahat ang ginang na nakatira dito. Alam ko yan. May lalaki na nakatira dyan. Leroy. Hindi ko alam ang pangalan niya, pero nakatira siya kasama. Isang matandang babae. Ooh. Ah, Wasn't so. alam ko, mga 2 o 3 linggo na ang nakalipas. Sandali lang, baby. 2 o 3 linggo na mula nang dinala niya ako sa isang pagbisita. Simula nun, di ko na siya nakita. Siya ang nagdala sa'yo. Oo, dati kaming magkasama pumupunta sa food bank sa simbang Presbyterian sa may unahan. Ernestina? Oo, sinasama namin siya. Isinasakay niya kami sa maliit niyang charger dahil nataw ng TNC management ang kotse ko. Ayaw na nila kasi hindi na rehistrado. Si Ana lagi ang naghatid sundo sa amin pagkatapos ng ilang ulit. Hindi ko na siya muling nakita. Nakita ko na rin ang babaeng ito na ilang beses dumaan gamit ang pulang truck at nagtatanong kung nakita namin ang babae sa apartment. Matagal na siyang di namin nakikita. Ayon sa ulat ng People, sinabi umano ni Leroy Vallos sa mga kamag-anak na hindi niya nakita ang ina niya si Ernestina mula Oktubre 15 matapos itong umalis kasama ang nobyo na hindi rin kilala ng mga kamag-anak. Ayon sa kapitbahay, napansin niyang ibang kilos ni Leroy nitong mga linggo matapos marinig ang pagtatalo nila ng kanyang ina. Umalis siya, pero laging bumabalik dito. Tinatanong ang asawa ko kung gusto nitong makipagbonding. Ito ang aking asawa. Madalas ko siyang tanungin kung gusto niyang magbonding. At sinasabi kong simula nang umalis ang nanay niya, malungkot siya. Tinanong namin siya kung saan siya pumunta, sabi niya, sa Mexico. Sinasabi niya ang tungkol sa pag-alis ng nanay niya sa New Mexico kasama ang boyfriend. At nagkakausap pa rin daw sila. Tama. Ngayon, at pagkatapos mga ilang araw lang lumipas, Kumatok siya at sinabi, "Uy, Brandon, Chance, gusto niyo bang bilhin kotse ko? Kailangan ko ng pera sa upa." yun ang sinabi niya. Gano'n nakatagal mula nun? Mga 1 linggo na ang nakalipas. Mga 2 linggo na ang nakalipas. Hindi mo siya nakita ng ilang linggo na. Oo. Hindi ko siya nakita.
Kilala ko ang kapatid kong lalaki. Alam ko na tinanong siya ng kapatid ko lalaki, parang nasaan ang nanay mo kasi matagal na namin hindi siya nakikita. At siya, Nauutal siya at natahimik. Di ko alam kung anak o pamangkin siya. Pero sabi niya, hinahanap niya yung pamangkin niyang nakikitira sa nanay niya. Pero yung kumupunta dito na may pulang plaka makailan lang, ipinaliwanag ko rin sa kanya na kung dumaan siya, pwede ko siyang tawagan o kung anuman. Iniwan niya sa akin ang numero niya at sabi ko tatawagan ko siya pag bumalik yung babae. Iniulat siya nawawala nitong mga nakaraang linggo. Hindi kami pamilya niya. Hinahanap lang namin siya para matiyak na okay siya. Sige. Munay, Nag-aaway sila bago umalis. Nag-aaway sila bago siya umalis. Alam ko ilang gabi na silang nagkakalo. May anak akong 2 taong gulang. Sinabi ko na sa kanila na hinaan lang nila. At nababanta siyang makikipag-away sa kanya dahil sinabihan lang namin siyang huminahon ng kaunti. bumalik ang mga pulis sa bahay ni Ernestina kung saan naroon si Leroy. Pero lumabas ka na pare, di kami alis. Lumabas ka na lang at makipag-usap ka sa amin sandali. Sige na pare. Tara na. Paparating na siya sa harap na pinto. Pasensya na. Pare. Akala ko ibang tao ka. So, pwede ba akong pumasok sandali at makausap ka ng mabilis lang? Oo. Oo, pumasok ka, maupo ka. Mabait ba ang mga aso? Oo, tumatahol lang sila, hindi sila nangangagat, pare. Oo, pwede ko bang isarang pinto para hindi ka tumakbo paakyat? Paparating din ang partner ko. Sige. Oo pare. Akala ko natutulog ka. Kumatok ako ng malakas sa pinto. Pasensya na. Inaantok kasi ako, pare. Sige. Ang hirap ng 2 linggo, pare. Sorry talaga. Anong nangyayari? Nawawala si mama, may college at trabaho pa ako. Sobrang stress at pagod na ako, gets mo? Ayos din na magpahinga ka. Pare. Pagod na sa kakaisip, gets mo ba? Ilang linggo na siya? Parang ika-15 na linggo o mga ganon. 15? O siguro mga ganong panahon, alam mo yon. Matagal na. Setyembre? Hindi. Hindi. O Oktubre ngayong buwan. Ilang linggo na rin, pare. Saan ang kwarto niya? Dito po, boss. Sige. Oo, pwede kayong pumasok at tumingin-tingin. Hindi ko alam na kayo pala yun, pare. Naganap na sana ako, gaya ng sabi ko. Sige. Susubukan ko lang siyang hanapin. Sabi ni Leroy, ilang linggo na hindi nakikita ang nanay niya, pero nadiskubre ng mga pulis na nasa bahay pala siya buong panahong yon. Inahalo mo ito sa mga daga. Akala ko, dito lang siya nakatayo. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Sa loob ng chest freezer, natagpuan ng pulis ang tila bahagyang pinagputol-putol ng mga labi ng tao sa mga plastic na bag sa ilalim ng nagyelong pagkain. Pinaniniwalaan kay Ernestina ang mga natagpuang labi. Anong meron, boss? Labas muna tayo. Ayusin mo ang sarili mo. Nasa freezer siya. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya, pare. Tumahimik ka. Super Burger. Ibinababa ko lang siya sa lupa. Hindi ako aalis, pare. Hindi ako ayos, pare. May dala ka bang armas? Sir, pwede bang ipasok ang mga aso mo? Sir, pwede bang papasukin ng mga aso ko para hindi sila sa labas?
Para lang hindi nila gustong ilabas sila. Pwede ba silang sumunod sa akin papasok? Babalik din agad ako. Hindi, nasa loob ito. Hindi, ngayon na. Tayo ay. Tigil. Sige. Tahimik lang ako pare. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Anong plano mo sa akin? Ayaw mo naman manatili sa akin, di ba? Ayokong manatili sa'yo. Ayokong manatili sa'yo. Ayokong manatili sa'yo. Anong nangyayari? Hindi ko alam. Susubukan kong kumuha ng airbox para dyan. Mahal ko kayo mga kaibigan. Ay nako. Hindi ko alam ginagawa niya. Itapon mo na lang sigarilyo mo at umupo ka. Nakita mo na ba ang sarili mo? Pare mo ba akong paliwanagan? Hindi, isasave ko lang ang mga aso mo sa phone ko. Umupo ka sa loob. Sige, Salamat pare. tama siya. Magkikita tayo ulit sa susunod. Uy, mahal kita. Mahal ko kayo mga tol. Oh, balik lang ako dito. Oh. Halika na, Ludi. Pwede mo ba akong kagatin? Hindi, wala kang pakialam. Hindi madadala ni Leroy ang mga aso niya sa kulungan. Alam niyang sobrang pangit itong tingnan, pero sabi niya, hindi siya ang masama rito. Ang telepono ko, may upuan sa kwarto sa likod sa side na ito. Nandun yun pare, pareho nakasaksak. Sige, pakilabas ka muna sandali. Ayos? Sige, gusto ni boss alisin ang aso. Hoy! Oh, siguro nasa pitaka ko ang sigarilyo ko. Sige, okay lang ba na ilabas natin lahat ng laman ng mga bulsa mo? Hindi, ayos lang. Kailangan mong gawin ang trabaho mo, pare. Alam ko ang ginagawa niya. Hindi ako susuko. Hindi ako ganyan, boss. Tara na, pare. Patuloy iniimbestigahan ng mga detektibang nangyari at mukhang magsasalita na si Leroy. Alam mo, may kwento riyan. Hindi ko sasabihin sa'yo kung ano yon. Ibig kong sabihin, sa tingin ko naman, hindi mo rin naman iniintindi. Pero sobrang interesado ako dito. Alam kong mahalaga sa'yo ang kwento. Pero hindi ang mga pinagdaanan ko. Bahagi naman yun ng kwento. Hindi ba? Bakit hindi mo ikwento sa akin yung mga pinagdaanan mo? Sobrang mahal ko yung mga aso yun, pare. At ang nanay ko rin. Pero siya kasi... Sana hindi ako sumabog at tiniis ko na lang ng taon at taon at taon. Dapat tiniis ko na lang ulit. Pero hindi ko nagawa, pare. Nailagay ako sa sitwasyong wala akong kawala. At sana nag-isip na lang ako, pare. Kasi mas matalino ako kaysa Ron. Anong nilagay sa'yo sa sitwasyong wala kang kawala? Araw-araw, hindi nagbabago. Ano ang pinagdadaanan mo, kuya? Panginoon. Meron ka bang particular na bagay na may kwento sa akin? Minsan, galing sa dapat nagmamahal sa'yo ang nananakit. Dapat nanay mo siya. Alam mo yon? Ilang taon akong nagsikap na mapasaya siya. Nakiusap ako, nagmakaawa ako. Ginawa ko ang lahat para doon. Tingnan ko nga kung ano nakuha ko. Ilang taon akong paulit-ulit na nagdasal. Si Leroy ay nagkwento ng detalyado tungkol sa isang kakaibang kwento na may kinalaman kay Satanas, mga mangkukulam, at kung paano ang ilang miyembro ng kanyang pamilya ay ibinibigay ang kanilang buhay sa kadiliman. Sabi niya, kasama rin doon ang kanyang nanay. Alam mo, nangyari rin sa akin yun, tol. Di pa rin ako makapaniwala. Hindi ko pa rin maintindihan dahil puro kasinungalingan doon. Hindi mo sila mapapaamin. Gets mo ba? Sino ang nagsisinungaling? Hindi ko alam pare. Hindi ko alam kung sino sila, kung ano sila. Ano ba yan? Di ko alam kung ano sila pare. Mga mangkukulam. Hindi ko alam tawag mo sa kanila. Mga tao iniaalay ang buhay nila sa kadiliman. Alam mo yon. Galing ako sa pamilya ng mga mangkukulam. Lola ko, mga tita ko, at nanay ko.
Hindi mo ito pinag-uusapan. Lihim kasi ito. Hindi mo pwedeng pag-usapan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ito gumagana. Pero nadroga ako sa gitna ng lahat ng yon. Nakalaya ako sa kulungan, pare. Siyam na taon nang nakalipas, hindi ako naniniwala o interesado sa Diyos at demonyo. Akala ko noon ang Diyos ay isang kwento lang para mapabuti ka. At ang demonyo ay sinisisi lang ng mga tao kapag hindi nila kayang panindigan ang sarili nilang pagkakamali. Guess mo ba ang ibig kong sabihin? Pero totoo sila, di ba? Totoo tulad natin. Hindi ko alam kung pinangakuan ba ako o sobrang dami ko nang narinig na kasinungalingan, pare. Hindi ko na alam ang totoo dahil puro kasinungalingan sila. Gets mo ba ang ibig kong sabihin? Yung mga tao. Ang pangit nito, tol. Ang pangit talaga, pre. Hindi mo kailangan tiisin. Walang libro kung paano ito harapin. Ano ang ibig sabihin kapag pinanakuan ka? Huling pangako kay Satanas. Parang, Nangako ako sa nanay ko, oo. paano mo nalaman yan? Kailangan mo lang matuto sa ibang mangkukulam, lalo na yung di gaanong interesado, at kausapin o tanungin sila. Alam mo, nang huhula ka pa rin talaga. Detalyado at nakakakilabot na ikinuwento ni Leroy kung paano niya pinatay ang kanyang nanay habang kumakain ng Chick-fil-A sandwich at fries na parang normal lang. Sabi niya, sana mas maaga siyang sumuko sa pulis, pero ang mga aso niya ang naging dahilan kung bakit hindi niya nagawa yon. 3 linggo nang nasa freezer si nanay eh. 3 linggo? Hindi ko kayang tadda rin siya ng ganun, gets mo? Sinubukan ko, nakita mo yon. Pero nagkasakit ako at nagsimula na. Anong ginawa mo sa kanya bago yan? Sinakal mo siya, no? Nagising siya at may sinasabi tungkol sa isang lalaki. Puro kasinungalingan, pare. Laging kakaiba, hindi ko maintindihan. Hindi ko rin alam ang mas mabuti. Tiniis ko lahat dahil mahal ko siya. Nagdasal ako at gusto kong magbago ang lahat. Anong mga kasinungalingan? Kinabukasan, alam mo, yung mga kapitbahay na nakatira sa unang apartment, parang 5 sila. Mga kabataan silang lahat eh. Oo nga. Nahuli ko siya kasama yung 3 siraulo na dati nang sumubok manira sa akin. Bro, sinusubukan nila akong idiin sa kasong pagpatay. Hindi ako pwedeng mailagay sa regular na selda, no? Kailangan kong gugulin ang buong sentensya ko sa kulungan ng mag-isa. Habang buhay na lang akong makukulong dito mag-isa, no? Maliban na lang kung hatulan niyo ako ng parusang kamatayan. Anong sinabi ng nanay mo? Anong klaseng kasinungalingan ang sinabi niya sa'yo kaya mo siya sinakal? Anong klaseng? Magrereklamo ka pa? Wala na akong makukuha dahil sa'yo. Hindi pagkatapos niyang aminin, pero siya ay may. Pakilit niya? Pasensya na, may sinabi ka ba pagkatapos? Sinabi ko na inamin niya na sila ang padala ng mga lalaking yon para habulin ako. Pagkatapos, sinabi niyang hindi niya gagawin yon o magpapadala ng tao para habulin ako. Mahal daw niya ako. Kalokohan yon, pare. Kaya sinasabi niya sa'yo na parang hindi ko ipapadala ang mga tao para habulin ka. Pare, kinukumbinsi na niya ang mga kapitbahay sa number 1. Akala ko mangkukulam siya, parang may kakaiba siyang ginagawa sa kanila. Sinabi niya sa ilang lalaki na sinaktan ko siya. Kahit wala naman akong ginawa, ewan ko. Hindi talaga eh. Hindi man lang pumasok sa isip ko. Oo, ako nga. Ayokong magsinungaling dahil kinasusuklaman ko yon, lalo na't palagi nila ang ginagawa sa akin. Nakakapagod magsinungaling ng 3 linggo. Gusto ko na lang magsabi ng totoo. Kung wala lang akong mga asong mahal ko, patay na sana ako agad. Bakit ko ba kinamumuhian ng pagsisinungaling? Kaya po sinasabi sa iyo ang totoo. Kasi hindi ako nagsisinungaling, bro. Sabi mo nagsasabi siya ng totoo. 3 linggo ako nagsinungaling para makalaya. Gaya ng ginawa mo, tol. So, mga 3 linggo na nakalipas na mangyari ito. Hindi ko na maalala, oh. Ginamit mo ba ang dati mong ginagamit para sakalin siya? Yung akin. Ganon.
Ako yung braso? Hindi ko maalala. Sige. Katulad nito. Ito! Gaano mo siya katagal hinawakan? Sandali lang. Matagal pare. Hindi tulad ng iniisip mo. Ang tagal mo siyang hinawakan. Bakit ganun katagal? Ha? Bakit mo siya matagal hinawakan? Bakit ka nagtatanong? Ikaw bakit? Nakakapatay, tama? Gusto mo kasi. Parang ikaw ang nagpasya na tumigil ako. Pinatigil niya siya. Nakiusap ako sa'yo, nakiusap ako sa kanya ng 17 taon. 17 taon. 13 taon na nang pinatay natin ang nobyo niya. 13 taon na ang nakalipas, wala na nangyari yun. Hindi, 13 taon na ako sa kaguluhang to. 4 na taon na akong hinahabol ng mga lalaki. At nagising ako sa lalaki. Hindi ko na itutuloy pa. Doon ko siya binarel. Babariling ko din siya pero hindi ko siya marinig. 4 na taon na nakalipas noon. 4 na taon na ang nakalipas. 3. 4 na taon na nakalipas. Saan ito nangyari? Treehouse apartment. Apartment 605. Treehouse apartment, apartment 605. Nakapunalan ba siya sa liston? Sige. Nasa kulungan siya doon na yun. Wala na kami sa'yo pare. Ilagay mo ba ang nanay mo sa kulungan? Hindi di kaya. Big sabihin, siya ay. Nasa freezer hanggang natagpuan niyo siya. Sige. Si Leroy Vallejo ay kinasuhan ng open count of murder at pakikialam sa ebidensya. Noong Nobyembre 2025, inutos ng hukom na manatili siya sa Metro Detention Center habang naghihintay ng paglilitis. Based sa online records, nag-end ng not guilty plea si Leroy Vallejo sa mga kaso niya. Inutusan siyang sumailalim sa pagsusuri ng kakayahang humarap sa paglilitis noong Nobyembre 20, 2025. Pagkatapos, noong Enero ng 2026 na papasyahan na wala siyang kakayahang humarap sa paglilitis at ipinadala siya sa New Mexico Behavioral Health Institute para sa gamutan upang magkaroon siya ng kakayahang humarap sa paglilitis. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkita tayo ulit bukas para sa bagong kaso.